The presiding lady officer. may proceed with that question on Las Cañas only. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Follow-up question, Mr. Witness. According to your testimony yesterday, you reviewed Arturo Las Cañas' affidavit as part of the larger investigation concerning the Vice President's capacity to carry out the alleged threat. Sa pagkakaalam po ninyo, Director, at batay din sa larger investigation na iyon, sinagot po ba ng Vice Presidente sa anumang paraan yung mga alegasyon sa affidavit na yon ni Las Cañas? Your Honor, marami po kasi kaming, yun nga po yung gusto kong ipaliwanag, marami po kasi kaming mga i-consider na tinatawag natin po na open source intel. Yan na po yung mga news, mga report. At nung tinitingnan po namin yan, si Arturo Las Cañas, meron pa po siyang lumabas na balita noon nung isinumite niya itong affidavit na to sa ICC. At maalala ko po, meron din po lumabas sa balita na mismong si Vice President Sara Duterte, parang sinasabi po niya roon na hindi ko kailangan ng DDS para gumawa ng kayang gawin ng DDS. Something to that effect po. Na-consider po namin lahat po yan. Sa sinabi di umano ni Vice President, sinabi niya hindi niya kailangan ang DDS para gawin ang Yung kayang gawin ng DDS. Something ng like that po. DDS. Opo. Hindi ko po eksaktong ma-recall yung phrase na pagkakasabi po. Salamat, Mr. Witness. I may return to that point later. The lady today, may do so Mr. after Presiding Officer. the Salamat po. cross, redirect, and recross. When she avails of her time, counsel for respondent may proceed. All right, let's go back to the sheriff incident. I'm glad you mentioned